Ano? Hello, thank you so much, Jesus. Thank you for Holy Father, thank you, God. So, maraming salamat po, Panginoon. Wala pong mga habang nakagaling sa araw na ito, sa nagawa ng Jesus na. Ayan. Hello po mga kapatid. Ayan. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. So, lahat po, marami po sa mananampalataya ang naghihirap, ang may daladalang pasanin, may bigat, saka na dinadala, ano man ang karamdaman, ano man ang paghihirap, ayan. So, si Jesus Christ ay, ang kanyang ministry hanggang ngayon ay patuloy, ayan. Ang ating Panginoon sa Kristo ay patuloy ang kanyang ministry hanggang ngayon, para ikaw ay tulungan bilang isang naniniwala, mananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, na ikaw ay makalaya sa gawa ng dyablo. Bagamat na ikaw ay isang mananampalataya, na ikaw ay may sakit, pinahirapan ng dyablo, ikaw ay naghihirap, may daladalang pasanin sa araw-araw. Ngayon ang dinadalangin mo sa Panginoon. Ngayon ay pinagpipray mo sa Panginoon na ikaw ay makalaya, na ikaw ay bigyan kagalingan, na ikaw ay, kung ikaw tinutorture ng masama, na ikaw ay magkaroon ng kalayaan. So, ang Panginoon sa Kristo po, ang ating ministry hanggang ngayon ay patuloy. Na ikaw ay bigyan ng kalayaan sa lahat ng, kagalingan, sa lahat ng gawa ng dyablo. Amen. Dahil ang gawa po ng dyablo, kaya hanggang ngayon po, kumikilos. Hanggang ngayon po, ang gawa ng dyablo, noong pa man po, hanggang ngayon ay nandiyan. So, ating Panginoong Jesucristo, kung naniniwala po kayo sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo, kayo pa itutulungan sa paghihirap na yan. Na gawa ng dyablo. Yung sakit na yan, gawa po yan ng dyablo. Yung pagtutorture sa iyo, yung mga sinasapian, yung tinutorture, spiritual. So, yan po yung gawa ng dyablo, gawa po yan ng kaaway. Gusto ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa pag-surrender mo, sa pananampalataya mo, bigyan ka ng kalayaan, kagalingan sa lahat ng gawa ng dyablo. Amen. Tandaan niyo po, si Jesus Christ ay naparito sa sanlibutan, yun na nga po upang sumampalataya ka at bigyan ka ng panibagong buhay. Hindi lang po basta nananampalataya ka dito sa ibabaw ng lupa, at pagkatapos ay wala na, ayos lang gumawa ng kasalanan, o ayos lamang po na ikaw ay maghirap, magdusa sa lahat ng sakit, kasakit na gawa ng dyablo. Samantala po ating mahal na Panginoon sa Kristo, ang kanyang ministry hanggang ngayon po, dito po sa ibabaw ng lupa ay nagpapatuloy. Kaya yung ministry po ng Panginoon na nagpalayas ng demonyo, magpagaling ng mga may sakit, buhayin ng patay, at i-share ang magandang balita. So yun po yung ministry ng Panginoon hanggang ngayon. Na kailangan niyo po malaman na talagang ang ministry po ng Panginoon ay pagtulong sa kapwa na bigyan ng buhay, bigyan ng pag-asa, bigyan ng makalaya, bigyan ng kagalingan. Kaya po pagka halimbawa ang tao ay nagdadasal sa walang buhay, kapag ang tao po ay nagdadasal sa walang buhay, na humihingi po ng kagalingan, humihingi po ng kalayaan sa kanilang sa gawa ng dyablo, ay hindi po napapagkaloob ng Panginoon kung doon po kayo mananalang sa walang presence. Doon sa hindi anointed ng Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. At dahil niyo po bibigyan po kayo ng kalayaan ng Panginoon, na ating Panginoong Jesucristo, pagagalingin po kayo sa sakit, sa karamdaman na ginagawa po sa inyo ng dyablo. Dahil po ayon sa Hod po, sa Book of Hod, sa Lumang Tipan, noong mga panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos Ama, na ang Diyos Ama ay nakakausap niya po si Satanas. Si Satanas po ay kahit harap-harapan niyang binawalan niya ang ating Diyos Ama, at yung mga panahon na yun ay ang dyablo po ay nakapaghasik na po na kasamaan. Pag sinabi po kasamaan, lahat po yan ang kasamaan dito po sa ibabaw ng lupa. At yun po ay ginawa ni Satanas kung po siya'y malayang nakakagalaw po sa kung saan mong panig ng daigdig. Amen. Thank you, Lord Jesus. At isa na nga po si Job, yun po si Job, nasa Lumang Tipan, isa po si Job na siya po ay tinorture.
si Satanas, ano po, na isang mananampalataya. Ayan. Ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo, dahil nakita tayo ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama, yung kahinaan ng ating, yung kahinaan natin, tayong mga tao. Ano ba, dahil hindi talaga natin kaya kapag walang kapangyarihan ng ating Diyos Ama. Ano po, hindi natin kaya kapag walang power. Dahil ang kaaway ay may kapangyarihan. Ano po, kaya minsan ng tao kapag dumating sa point na tinukso siya, hindi po kaya. Kapag dumating po yung point na tinuture po siya ng kaaway, ano po, ng gawa ng Diablo, hindi po nakakaya. Kaya ang tendency po ng mga tao na kapag pinahirapan po ng kaaway ay pumupunta po sa mga albularyo. Ano po, dahil kahit anong pagdadasal niyo po sa ating Panginoon, kapag wala doon ang kapangyarihan ng Panginoon, ay hindi po kayo mapapalaya, hindi po kayo mapapagaling. Ano po? Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Tandaan niyo po sa ating Panginoong Jesucristo, si Jesus Christ, hanggang ngayon po, ay patuloy na gumagawa at ang ating Diyos Ama. Ano po? Sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi lang po sabihin niyo kayo po ay mananampalataya at akala niyo po ay si Jesus lang ay nakikinig lang sa inyo at wala na pong ginagawa. Si Jesus po ay gagawin sa buhay mo. Ano po? Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan ng Panginoong Jesucristo sa paglapit mo kay Jesus Christ. Ano po? Sa pamamagitan po ng mga tao na pinagkalooban ng ating Panginoong Jesucristo na makatulong din po. Ano po? Katulad po ng mga apostoles. Lord Jesus, thank you po, Holy Father. Thank you, Lord Jesus. Katulad po ng mga apostoles, ano po? Yung mga apostoles po, ay sila po ay pinagkalooban ng Espiritu Santo. Anointed po sila, diesel po sila ng ating Diyos Ama, ng ating Panginoong Jesucristo, yung pinagkalooban po sila ng Holy Spirit. Ano po? Kaya sa pamamagitan po ng mga tao na anointed po, ano po? Kayo po ay bibigyan ng, katulad po ng mga ginawa ng mga apostoles, ano po? Kayo po ay bibigyan ng kalayaan. Ano po ginagawa ng mga apostoles noon? Ano po? Lahat po ng mga may sakit, pinagagaling po ng mga apostoles. Lahat po na may karamdaman, pinagagaling po yun. Ano man po ang karamdaman. Lahat po na sinasapian ng masamang spirito, yung po'y pinalalaya ng Panginoon. Ano po? Lahat po ng tinutorture ng masamang spirito, lahat po yun ay nakakalaya. Ano po? Dahil po ng mga tao na pinagkalooban ng ating Diyos Ama sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ano po? Kaya ang ating Panginoong Jesucristo hanggang ngayon ang ministry ng Panginoon. Para ikaw ay makalaya sa lahat ng pasakit na yan na ginagawa ng Diablo. Okay. Yan ang nangyari sa iyo. Kaya kailan pag-pray kita. So kapag hindi mo pinapansin yung magandang gagawin sa iyo ng Diyos Ama, ng Panginoon, ang nangyayari, kahit ikaw manalangin ng manalangin sa walang buhay, sa walang presence, sa walang kapangyarihan ng Panginoon, hindi mo marireceive yung kalayaan at kagalingan. Ano po? Na dapat ay ma-receive mo. Maniwala ka sa Panginoon. Maniwala ka sa gawain ng ating Diyos Ama. Dahil ang ministry ng ating Diyos Ama hanggang ngayon po. Ang ministry ng Panginoon, ang gawain ng ating Diyos Ama hanggang ngayon. Dahil ang gawain ng Diablo hanggang ngayon po. Ano po? Nabuhan po dyan yung pagmamanipulate sa iyo ng kaaway. Minamanipulate ka ng kaaway para lumayo ka. Ano po? Para hindi ka maniwala sa gawain ng Diyos. Na talagang ang ating Diyos Ama, ating Panginoong Jesucristo ay may kapangyarihan po na mararanasan mo at mararamdaman mo para ikaw ay makalaya sa gawa ng Diablo. Kaya nandiyan po yung witchcraft. Ano po? Yung witchcraft po yan, nakiisa po yan sa kasamaan ng Diablo na magpapahirap sa buhay mo. Kapag hindi ka naniwala sa gawain ng Diyos Ama, isa na yan sa magpapahirap sa buhay mo. Ano po? Walang ibang makakapagbigay ng kalayaan sa iyo, kundi yung mga anak ng Diyos. Ano po? Ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang Panginoong Jesucristo nakikilos sa buhay mo. Sa pamamagitan ng mga tao na ito na pinagkalooban ng Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Kaya kung kayo may nararamdaman po, lumapit po kayo dito, ipag-pray ko po kayo. Kung kayo po may nararamdaman sakit, lumapit po kayo, ipag-pray ko po kayo. Hindi po ako humingi ng bayad dahil ito po'y kaloob ng ating Panginoon na kayo po ay makalaya sa gawa ng Diablo. Dahil ang gawa po ng Diablo ay hanggang ngayon po. Ano po? Kaya kahit po kayo mananampalataya, kung kayo dasalaan po ng dasal, sa dinadasalan nyo, wala naman pong buhay, hindi kayo mapapagkalooban ng kagalingan at kapayapaan. Ano po? Amen?
Thank you, Lord Jesus. Kaya lumapit po kayo dito kung gusto niyo po ipag-pray ko po kayo, ipag-pray ko po kayo para po kayo ay makalaya dyan sa gawa ng Diablo. Para po kayo ay pagkalooban ng pag-asa ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon nga po sa 1 Juan chapter 3 verse 8, kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Yan niyo po. Ayon sa 1 Juan chapter 3 verse 8, kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng Diablo. Yan niyo po. Yung gawa ng Diablo. Ano po? Kaya si Jesus Christ ay naparito. Ano po? Para wasakin niya sa buhay mo at magkaroon ka ng buhay. Ano po? Thank you, Lord Jesus. Nanay, ipipray kita. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Kaya pagka hindi nyo nalalaman yung gawain ng ating Diyos Ama, hindi nyo marireceive yung pagmamahal sa inyo ng Diyos Ama na ipagkakaloob. Ano po? Pag hindi kayo naniniwala, kaya kailangan maniwala po kayo sa gawain ng ating Diyos Ama, sa ministry ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Walang ibang magpapalaya sa inyo kundi si Jesus Christ sa pamamagitan ng tao na pinagkalooban. Ano po? Na ang kapangyarihan ng Panginoon para kayo ay makagaling din sa paghihirap na yan. Kahit po kayo manalangin ng manalangin kapag walang kumikilos na power, hindi po kayo gagaling. Kuya, okay lang ipag-pray kita? Dito po, dito. Ate, okay lang daw po. Sige ate, pag-pray ko po. Dito po kayo. Hali po kayo dito, lapit po kayo. Huwag po kayo mag-alinlangan, hindi po ako naghihingi ng kahit ano po. Napakaganda po nung may pag-pray ko po kayo. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Ano po nangyari sa inyo? Stroke po kayo. Ilang araw na po kayo, ilang taon na kayong stroke? Isang taon na. Isang taon na po. Bakit po kayo na-stroke? Sa Kasipaga. Ha? Sa Kasipaga. Sa kasipagan nyo, na-stroke kayo. Wala kayo, hindi nyo yan namana? Hindi nyo namana? Ano ha? Hindi nyo po namana? May namana, may lahi ba sa inyong Baka may stroke? lahi. May nasolo yung una ko eh. Ay, yung inyong ina po ay stroke din. Oh! So, ito po yung time, ano po, na kayo ay makalaya dyan sa gawa ng masama. Ano po, yung paghihirap na yun, hindi yung gusto ng ating mahal na Panginoon. Ano po, kaya po ako nandito, ano po, para po sa inyo itong pangako ng Diyos Ama na kayo po ay makagaling o pagalingin sa inyong karamdaman. Amen? Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Ganito po, bago ko po kayo pag-pray, mag-pray muna po kayo na yun po yung kagustuhan nyo na kayo po ay gumaling. Tawagin niyo po si Jesus Christ sa pamagitan ng inyong pananampalataya na gusto niyo pong gumaling sa stroke ng mabilisan. Amen po. Sabi niyo po, amen ko, tapos na ano po. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Christ. Amen. Thank you, Lord Jesus. Kayahin niyo po ako. Lord Jesus, pagalingin mo ako Galangin mo. sa sakit na stroke. Sakit na ito. Hindi ko tinatanggap Hindi ko tinatanggap. ang sakit na yan. In Jesus' name. In Jesus' name. Have your way, Holy Spirit. In mighty Lord Jesus. Amen. Have your way, Holy Spirit, in Jesus Christ's name. Healed in Jesus' name. Pray in mighty Lord Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you for Holy Father. Generational curse na yan, ginawalang visa ko yan sa buhay niya in Jesus' name. Spirit na nag-ooperate ng sakit na yan, inutusong kong lumayas in mighty Lord Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Pray in Jesus' name. Pray in Jesus' name. Healed in Jesus' name. Healed in Jesus' name. Healed in Jesus' name. Mabuhay ang mga ugat niya in Jesus' name. Mag-normal yung blood niya in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you for Holy Father. Thank you, Lord Jesus. Gumaling na siya ngayon din in mighty Lord Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Gumaling na yan in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Sabihin niyo po, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Thank you. Lord Jesus. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Touch Holy Spirit in Jesus' name. Have your way, Holy Spirit. 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 Pray sa sakit na yan in Jesus' name. Pray sa karamdaman na yan in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father.
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. More Holy Spirit in Jesus' name. More Holy Spirit in mighty Lord Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you for Holy Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ano ba nararamdaman niyo sa kanila ito? Yung nangingimay. Nanginginay po. Pero kanina, hindi. Hindi naman tayo pong nangingimay. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Healed na yan in Jesus' name. Healed na yan in Jesus' name. Healed na yan in Jesus' name. Yung tanong nga parte ng kanyang katawan, healed na yan in Jesus' name. Wala nang karamdaman na yan in mighty Lord Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Galawin na nga po. Hindi pa. Ano pakaramdam niyo po? May pakaramdam na. Ano pong pakaramdam niyo? Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Nagalaw na yun ngayon din in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Ano nararamdaman niyo dyan? Ganun. Ano, may naramdaman po kayo? Meron po. Wow, thank you, Lord. Meron po kayo na naramdaman po kayo sa loob. Wow, thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Kung kayong BP, gumaling na din in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Yung pananalita niya, maging maayos na din in mighty Lord Jesus' name. Yung tila niya, umayos na din in mighty Lord Jesus' name. As Holy Spirit, in mighty Lord Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you for Holy Father. Thank you, Lord Jesus. Free in mighty Lord Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wow. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Ano pakiramdam niyo? Naramdaman niyo yung presence? Wow! Thank you, Lord Jesus. Naramdaman niyo yung presence saan? Kumikilos. Diyan, kumikilos dyan. Naramdaman niyo yung presence? Wow! Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. So yun po ay pinagagaling niya. Ano po? Kaya dahil nilapit po kayo sa Panginoon at kayo pinagagaling ng Panginoon, dahan-dahan po yung pinapagaling ng Panginoon. Ano po? Magtiwala po kayo sa Kanya at kayo ay mag-pray. Ano po? Na araw-araw pray po kayo na patuloy ang paghihilom po niya. Ano po? Amen. Di po sa may baba niyo, may naramdaman kayong presence. Opo. Meron din. Wow! Woo! Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Tuloy-tuloy na po yan. Ano po? Opo. Wow! Thank you, Lord Jesus. Sige po, pili po. Ba? Pili po malay. Opo. Pag kailangan niyo po po ng prayer, hanapin niyo po ako sa TikTok, MJ Room. Madali lang po yun. MJ Room. Sa ingat po kayo. God bless po. Opo. Thank you po. Wow! Thank you, Lord Jesus. Naramdaman niya yung presence ng Panginoon na siya ay pinapagaling ng Panginoon. Wow! Tingnan niyo po. Wow! Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus. Wow! So, hindi ko po yun magagawa na mag-isa. Ano po? Kung kasama ko po ang presence ng Panginoon at talagang patuloy po nagpapagaling ang Panginoon. Ano po? Lalo na sa mga naghihirap. Ano po? Lalo na sa may mga mabibigat na dala-dala pasanin. Kaya nga po sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan at nagbibigit ang lukha. Ay, hindi po! Hindi po. Ano? Hindi po, sige po. Ako po. Sige, kukunin ko na lang pa. Pasalamat po. Thank you, Lord Jesus.
Jesus. Thank you, Lord. Salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Salamat po, mahal na Panginoon. Wow. Thank you, Lord Jesus. Kung saan loob na ibinigay, kaya tinanggap ko na lang ng bukal sa kalooban. Ayun. So, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the blessing. Salamat po, mahal na Panginoon. Ayan. Thank you, Lord Jesus. Kaya sabi po ng ating mahal na Panginoon, lumapit kayo sa akin. Kayo mga nahihirapan at nabibigitang lubha sa inyong mga pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ayan. Diba po? So, nandun ang kapahingahan kay Jesus Christ. Ano po? Ayan. So nga, pag ikaw ay sumurrender sa Panginoon, mararanasan mo yung love ng Panginoon. Ano po? Spiritual. Dahil ang ating Diyos Ama ay holy. Ano po? Ang ating Diyos Ama ay Holy Spirit. Kaya wala tayong ibang sasambahin, kundi ang ating Diyos Ama sa pamagitan ng Holy Spirit. Ano po? Spiritual. So ganun po ang pagsamba natin. Wala pong mga ribu-ribulto na. Ano po? Pero yun nga po, number 1 po, sa ministry ng Panginoon, na kayo po ay tulungan. Ano po? Ayan. Tulungan po kayo sa lahat ng nagawa ng Diablo, sa lahat ng kasamaan ng Diablo, sa lahat ng ginagawa ng Diablo, sa lahat ng paghihirap na gawa ng Diablo. Ano po? Ayan. So kaya nandiyan po ang ministry ng Panginoon, kaya nandiyan po yung paghihiling ng Panginoon hanggang ngayon. Ano po? Nandiyan po yung pagpapagaling ng Panginoon kasi yun ay pangako ng ating Diyos Ama na ikaw ay pagalingin sa paghihirap na nangyayari sa buhay mo. Hindi mo kayang mag-isa kung walang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi mo magagawa na ikaw ay talayain ng sarili mo kung walang kapangyarihan ng Jesus Christ. Ano po? Kaya kailangan ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya kung gusto mo ng prayer, lumapit ka lang dito. Ano po? Para ipag-pray kita. Ano po, kapatid? Dahil yan po'y kaloob ng ating Panginoon na ipag-pray ang isang kapatid, lalo na nakakaranas ng paghihirap. Amen. Lalo na po, nakakaranas ng spiritual na kasamaan. Ayan. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Kaya kapatid, lumapit po ikaw. Ikaw po ay pinahihirapan ng masama. Kahit po sa spiritual, lumapit ka dito. Ano po, ipag-pray ko po kayo. Ayan. Lumapit po kayo dito, ipag-pray ko po kayo. Ano po? Dahil lahat po ng tao nakakaranas po. Ano po? Lalo na tukso. Manipulation. Ano po? Dahil napakadaya ng ating kaaway. Napakadaya ng ating kaaway. Ano po? Napakadaya ng kaaway ng Diablo. Ano po? Na ang Diablo po ay kahit ang Diablo po pinalaya sa kaharian ng langit dahil po sa kadayaan niya doon. Ano po? Lahat may dinaya niya. Hanggang ngayon po sa atin, sa henerasyon natin, nandiyan pa rin po yung kaaway, yung Diablo, ano po, ng daraya, sa pamamagitan ng pagmamanipulate, sa pamamagitan ng panunokso sa iyo. Nakala mo, yung nangyayari sa buhay mo ay napaka-isang normal lamang. Ano? Akala mo yung nangyayari sa buhay mo ay okay lamang na ikaw ay ganyan, ano po, na ikaw ay may sakit, na ikaw ay okay lang gumawa ng kasalanan, na okay lang makapag-isa sa spiritual na kasamaan, lalo na sa gawain ng Diablo. So mga kapatid, hindi po yung kaloob ng ating Diyos Ama. Ano po? Hindi po kaloob ng ating Diyos Ama para ikaw ay manatili sa kadiliman na yan. Ano po? Hindi kaloob ng Diyos Ama na ikaw ay manatili dyan sa kadiliman na yan. Ano po? Tandaan mo, may Diyos Ama, may Panginoong Jesucristo na nagmamahal sa iyo. Amen. Thank you, Lord Jesus. Kaya po may isang kapatid na nandito po sa inyong harapan para po ipag-pray ko po kayo. Ano po? Dahil kikilos po sa inyo, sa buhay nyo, ang Panginoong Jesucristo, kung maniniwala po kayo. Hindi po ito about sa religion. Ano po? Hindi po ito dahil kay Jesus Christ, wala pong religion si Jesus. Wala pong religion si Jesus Christ. Ano po? Kahit na nag-ministry po ang ating Panginoong Jesucristo, wala pong religiyon si Jesus. Para po kayo lumayo sa gawain ng ating Diyos Ama. Lahat po ay welcome sa gawain ng Diyos Ama kung kailangan nyo ng tulong. Ano po? Kung kailangan nyo yung tulong, lalo na kung ikaw ay nasa kadiliman, namumuhay sa kadiliman. Na gusto mo makalaya sa kadiliman na yan, lalo na kung ikaw ay may sakit. Ano po? Thank you, Lord Jesus. Dahil lahat ng
kasamaan na yan, lahat ng paghihirap na yan, lahat ng bigat na yan, naggawa yan ng Diablo. Ano po? Dahil hindi naman gusto ng ating Diyos sa malay, ikaw ay manatili diyan sa nangyayari sa buhay mo na kasamaan. Ano po? Hindi gusto ng ating Diyos sa malay, ikaw ay manatili diyan sa kasamaan na yan, sa sakit na yan, sa kasinungalingan na yan, sa kasalanan na yan. Ano po? Hindi gusto ng Panginoon natin Diyos sa malay, ikaw ay manatili diyan. Kaya may isang kapatid po na nandito sa inyong harapan para po kayo ipagpay at makalaya kayo sa kasinungalingan, sa pandaraya na ginagawa ng kaaway sa atin dito sa lupa. Ano po? Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Tandaan niyo po kaya po inihandog ng Panginoon ang kanyang sarili. Ano po? Upang palayain tayo sa lahat ng kasamang naghahari ngayon sa sanlibutan ito. Ano yung mag-pray kita? Ano ba po? Ano ba nangyari sa'yo? May sakit ka? Ano po sakit mo? Ba? Kaya malaki ang tiyan mo. Hindi ka sleep ka. Sige, pag-pray kita, huwag ka mahiya. Huwag ka mahiya. Hindi ako, ikakay nandito ako para tulungan ka. Ano po? So, ikaw ay nagpipray sa, ano pong religion mo? Katoliko. So, ikaw ay naniniwala ka na ikaw gagaling. Naniniwala ka kay Jesus Christ. Alam mo ba na anong nangyari sa'yo? Bukod sa, ano mo, sabi mo, may bukol sa ovary. So, bukod doon, ano pa ang nangyari sa'yo sa past? Kung bakit nagkaganyan ka? Ano ka babagyaw? Hindi. Dito ka. Huwag ka mahiya. Dito ka tawag na Ate MJ. Huwag ka mahiya. Ay ngayon po, ilang taon ka na nagsasuffer ng may bukol ka sa ovary? Ha? Dito ka. Ha? 5 years na. Ano nararamdaman mo doon sa loob? Hirapang uminga. Na parang ito, mabigat. Eh, ano sabi sa'yo ng doktor? Nagpa-check up ka sa doktor. Ano sabi sa'yo? Ano naman daw po, pwede pa daw po mga pera. Eh, kailangan ng malaki pera. Ooperahan para tanggalin yung bukol. Para makumipis. Pero alam, naniniwala ka Jesus Christ na gagaling ka. O, dito ka. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. So, yung time, ano po? Nandun yun po napaka-mapagmahal ang ating Panginoon. Ano po? Eh, hindi po gusto ng Panginoon. Katulad niya, ang bigat niyan. Ano? Talaga lang yan, tapos pipray ka, tapos hindi naman na naibibigay po, ng Panginoon. Pero talagang ang Panginoon sa Kristo, ay kumikilos talaga sa pamamagitan ng mga tao na pinagkalooban niya. Ano po? Kaya po ako nandito sa harapan niya. Ano po? Katulad ng mga apostoles. Ano po? Pagka kumilos ang mga apostoles, lahat ng yun ay healed. Ano po? Nasaan po ang ovary niyo? Nasaan ang bukol sa ovary? Sa left, right. Right. Ayan. Ilagay mo yung kamay mo. Yan, sabihin mo, doon sa may bukol, ano po? Sabihin mo, Lord. Pero gusto niyo pong gumaling. Gayahan mo na lang ang ano po. Ano, Lord Jesus. Okay, sabihin mo po. Ano, Lord Jesus. Hindi yan, walang kamag-anak na nagkaganyan ka. Wala kang kamag-anak na nagkaganyan. Ikaw lamang sa henerasyon ninyo. Ikaw lang. Hindi ka sinumpa na makukulang? Ha? Walang nasumpa sa'yo? Kasi meron yan, hindi po. Wala ba? Wala sa'yo gumawa ng gano'n? Hindi ko alam. May kagalit ka ba noon? Wala ka nakagalit? Hindi ko marami po. Wala. Sabi nila, dito ka. Huwag ka mahiya, dito. Magtarik kita. Iyaan mo yung mga tao na nakakita. Basta itindihin mo ang Panginoong Jesucristo na ikaw ay gumaling. Diba? Ano hindi mo si Jesus Christ na ikaw ay gumaling dyan sa iyong bukol sa tiyan, nakala may kay buntis na. Paano mo nalaman na may bukol ka sa tiyan? Check up po. Ay, hindi pala bata. Bukol pala. Ovary. Sa ovary may cyst. Oh, hawak ka po dyan sa iyong tiyan. Huwag ka may ate dito. Kailangan mo talagang makalaya dyan. Gusto mo ba daladalhin yan? Ilan taong ka na? Oh, gusto mo ba dalhin yan? May edad ka na pala, 25 ka na. Gusto mo pag nag-30 ka, nakabukol pa rin yan, hindi ka na magka-baby? Halika na. Halika, ate. Ate, huwag niyo mo lang pansinin yung mga tao na nasa paligid mo. Ano yung pag-pray kita? Gusto mo bang gumaling? Papunta po ako sa hospital. Ay, dito mo muna, ipag-pray kita. Galing ka sa simbahan, nagdasal ka. Pero,
Hindi naman yun ipagkakaloob sa'yo ng oo, narinig ka ng Panginoon, nagdadasal ka. Pero ito yun, na ipagkakaloob sa'yo ang kagalingan mo. Nararamdaman mo yun espiritual. Ano mo? Salamat, salamat. Ayaw mo. Gusto mo pasirain ang tiyan mo. Gusto pasirain ang tiyan. Gusto sa healing prayer. Kung tulad kanina, na-healing prayer yung stroke. Pero yung stroke mo, naramdaman niya yung presence ng Panginoon. Grabe. Naramdaman niya yung presence ng Panginoon. Dun sa tao na stroke, kumilos yung presence ng Panginoon. At dahan-dahan na po yung gagaling. Ano po? Thank you, Lord Jesus. Kaya kailangan maniwala po kayo. Ano po? Kung kayo nakakaranas ng sakit. Ano po? Kung kayo nakakaranas ng sakit, maniwala po kayo na may isang kapatid na talagang ang Panginoon ay kikilos doon. Ano po? Para ikaw ay bigyan ng kalayaan sa gawa ng diablo. Ano po? Sa bigat sa pasanin na gawa ng diablo sa buhay mo. Ano po? Thank you, Lord Jesus. Thank you for Holy Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Kaya nga po sabi po sa Bible, inalay ni Kristo ang kanyang buhay, inandog niya ang kanyang sarili dahil sa ating kasalanan at upang bigyan ka ng kalayaan, ano po, sa lahat ng kasamaan at linisin ka upang maging bayang kalayang masigasig sa paggawa ng mabuti. Ayan, upang kalayain ka, ano po, sa lahat sa kasamaan. Ano po, kalayain ka sa kasamaan. Ayun. So kung ikaw ay, yun nga po, nakakaranas lahat ng mga tao nakakaranas ng kasamaan. Ano po, nagawa nga po ng kaaway ng diablo, na hinasik ng kaaway ng diablo. Ano po. So kapag hindi ka nga na po naniniwala sa gawain ng ating Diyos Ama, hindi yun ang mga mangyayari sa buhay mo. Ano po, na ikaw ay patuloy na pahihirapan ng kaaway ng diablo, yung gawa ng diablo. Kasi sa spiritual, nandiyan po talaga ang mga kaaway spiritual. Nandiyan po yung masamang espiritu. Ano po? Nandiyan po ang mga demonyo. Nandiyan po yung mga witchcraft na nakikipag-isa sa gawain ng diablo. Ano po? Naman torture. Ano po? So, paano ka makakalaya dyan kung hindi ka maniniwala sa gawain ng ating Diyos Ama? Ano po? Para ikaw ay makalaya dyan, ipag-pray po kayo. Thank you, Lord Jesus. Thank you for Holy Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Mga tulad po ng ginawa ng ating mahal na Panginoon si Kristo, ano po? Kaya maging open po kayo sa spiritual na nangyayari. Ano po? Na tayo ay spiritual po tayong nananalangin sa ating Diyos Ama. Ano po? Hindi po ito about sa religion, mga kapatid. Ano po? Ito ay about na ikaw ay matulungin dyan. So ano man ang iyong pasanin sa buhay na mabigat. Ano po? O ano mang ginagawa sa iyo ng kaaway. Ano po? Spiritual. Ayan. So kaya nandito po isang kapatid para po ay tulungan. Ano po? Ay tulungan ng Panginoong Kristo na kaibigyan ng kalayaan, na kaibigyan ng kagalingan, dahil yun po ay pangako na ating Diyos Ama. Ano po? So hindi mo yung marireceive kapag ikaw ay nananalangin lamang sa kwarto, o kaya pupunta ka lang sa mga mananalangin ka lamang dun sa sambahan mo, hindi mo marireceive yun, yung kagalingan mo. Ano po? So marireceive mo ang kagalingan mo sa pamamagitan yung mga tao na ginagamit ng ating Diyos Ama para ikaw ay bigyan ng kagalingan, kalayaan. Ano po? Para ma-receive mo yung pangako ng ating Diyos Ama. Para ma-receive mo yung pangako ng ating Panginoon sa Kristo habang ikaw ay nabubuhay dito, para ikaw ay makapamuhay ng ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you, Lord. Yung tulad nga po ng ayon po sa Lucas chapter 13, verse 11, ano po? At tulad nga po na isang babae, ano po? Nakuba. Kukuba. Ito hindi niya alam na kung bakit siya nakukuba. Alam niya lang po yun ay sakit. Pero sinasabi po sa Bible, nasabi po ng masamang espiritu. So ganyan po kumilos yung kaaway. Ano po? Through spiritual. Ano po? So ganun po kumilos ang kaaway through spiritual. Ano po? Sa pamagitan ng mga kampo ng diablo. Ano po?
Kaya na si Jesus Christ ay pinagaling niya yung pinahihirapan, ng masamang espiritu, yung kuba, nakalaya po iyon. Ano po? Hinawakan lamang ni Jesus yung kamay, lumaya po yung babae, na 18 taon na palang nakatali, 18 taon na nakatali. Ano po? Nasa pamagitan lang ng ating Panginoon Kristo siya nakalaya. So, ganun po yung nangyayari spiritual, ano po, sa panahon natin ngayon hanggang ngayon. Ano po? Kaya maniwala po kayo, ano po, na talagang nandiyan po yung gawain ng ating Diyos Ama para bigyan ka ng buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Tagal na tagal. Sorry. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Opo. Gusto niyo mag-pray ko po kayo. Lord Jesus, thank you po, Holy Father. Hello po. Okay, mag-pray ko kayo. Ate, okay lang ipag-pray ko kayo. Ha? Wala po, wala. Dito po kayo, kapag-pray ko po kayo. Birthday po ng inyong kapatid. Ayun. Dito po kayo, lapit po kayo dito. Ayun, Lord. Thank you, Holy Father.